Sa totoo niyan, pre, sobrang nahihiya na ako sa inyo eh. Dahil alam ko, sobrang laki ng kasalanan ng nagawa ko. Mapapatawad ba kaya ako ng Allah? At mapapatawad pa siguro ko ni Zubair? Alam mo pre, naiintindihan ko rin yung nararamdaman mo ngayon. Ang totoo niyan, may gusto talaga akong sabihin sa'yo. Naalala mo ba nung nagtanong ka sa akin patungkol sa Islam? Oo. Ang totoo niyan, hindi talaga ako sigurado sa sinagot ko sa'yo. Pero sinabi ko na pwede yun. Ang totoo niyan, napag-alaman ko lang ngayon na hindi pala talaga pwede yun. Dahil doon, nag-aalala rin ako na nakagawa ako ng malaking kasalanan. Dahil alam naman natin na ang pagbabahagi ng maling kaalaman ay maaring magdulot ng napakalaking kasalanan. Kung ganon, pareho pala tayo nagkasala at nagkamali. Pero huwag ka na mag-alala dahil alam ko na yun kung ano yung tama. Pero sa totoo lang, hindi talagang maalis-alis sa isip ko eh. Yung nagawa kong kasalanan, hindi ko rin alam kung mapapatawad pa ako ng Allah. Alam mo ba na ganyan din ang tanong ko sa sarili ko? Pero sinabi ng Allah sa maluwalhating Quran, sino man ang nagsisimula sa kanyang kawalang katarungan at nagbago, katotohanan ang Allah ay tatanggapin ang kanyang pagsisisi, katotohanan ang Allah ay mapagpatawad at maawain. Alhamdulillah kung ganon. Ano nga bang dapat kong gawin? Paano ko nga ba sisimulan? Alam mo, kailangan na natin magtauba mula sa mga dhulm na nagawa natin. Ngunit ito ay mayroong mga kondisyon na kailangan nating maisagawa. Una, ay kailangan na nating itigil ang pang-aapi o ang pagiging kawalang katarungan. At ang pangalawa, ay kailangan nating pagsisihan ang ating mga nagawa. Pangatlo, ay nararapat na magkaroon tayo ng matibay na pasya na hindi na mauulit ang ating mga nagawa. Hindi ko na uulitin yun. At ang panghuli, ay kailangan natin ibalik ang mga nakuha natin galing sa dhulm. O kaya naman, ay humingi tayo ng kapatawaran mula sa mga taong nagawan natin ito. Oh, Zubair! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamusta ka na? Parang ang lalim ng iniisip mo. Oo, nawawala kasi yung pera ko. Hanggang ngayon, di ko pa rin nakikita. Nakakapanghinayang lang kasi may paglalaanan sana ako. Ah, sakto. Ang totoo niyan, nandito ako ngayon para samahan si Ahmad. Meron siyang sasabihin sa'yo. Oh, Ahmad, ano yun? Zubair, sa totoo niyan, nahiya ako at nakukonsensya. Dahil ako talagang kumuha ng pera. Nagawa ko yon dahil sa udyok ng syaitan at sa dami ng problema eh. Wala akong matakbuhan na iba kaya naisip kong kunin yung pera mo. Sana mapatawad mo ko. Alhamdulillah. Alam mo, sobrang na problema rin talaga ako nung nawala yung pera ko. Hindi ko alam kung saan ko hahanapin, paano ko papalitan. Kasi ang totoo niyan, sa sunod na buwan talagang kailangan ko talaga yun eh. Mahirap, pero patatawarin kita. Dahil alam ko, naiintindihan at nauunawaan ko kung gaano kahirap yung sitwasyon mo ngayon, yung mga problema mo. Basta ipangako mo lang na kahit gaano ka man nangangailangan, ay hindi dapat gumawa ng mali. At ipangako mong huwag mo nang uulitin yun kanino man. Inshallah. Salamat. Pangako makakaasa ka. Ito nga pala yung pera mo. Sandali, nalaman ko ang kalagayan mo. At nauunawaan ko, naiintindihan ko ang hirap ng pinagdaraanan mo ngayon. Kaya ipapahiram ko muna sa'yo. Nang sa ganun ay makatulong naman sa problema mo. Inshallah. Salamat. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان